ay nag-vigil na dito sa may barangay Batasan Hills. Nagtirik sila ng mga kandila, naririto rin yung mga streamers. Hanggang kagabi nakita natin yung ilang mga miyembro ng migrante at ng Gabriela na nagsasabit ng mga puting ribbon dito sa paligid ng bahay nga ng kapatid ni Sally na si Sol Ordinario. At gaya nga ng sinabi nila sa atin kanina, patuloy ang kanilang suporta at patuloy silang mananalangin na sana raw ay maisalba itong si Sally Ordinario na alam naman natin lahat ay nakatakdang patawan ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection ngayong umaga sa China. Raya? Maraming salamat, Oscar Oida, nagulat live mula sa Quezon City. Nagdaraos din ng prayer vigil ang mga kaanak at kaibigan ni Ramon Credo sa kanilang bahay sa Bacoor, Cavite. Hanggang sa mga oras na ito, hindi pa rin daw sila nawawala ng pag-asa na masasagip pa ang buhay ni Ramon. Mula sa Cavite, may live report si James Velasquez. James. Yes, Igan, habang binibilang nga ang oras bago ang promulgation sa OFW na si Ramon Credo, hindi raw nawawala ng pag-asa ang pamilya Credo at mga miyembro ng Migrante International na lalambot ang puso ng gobyerno ng China at pabababain ang parusa. Tuluyan mang natunaw ang mga kandila na nakatirik sa tapat ng bahay ng pamilya Credo. Nananatili namang matatag ang kanilang pananampalataya na masasagi pa ang buhay ni Ramon sa China. Pero sa isinagawang misa, di napigilan maging emosyonal ng ilang kaanak. Siguro kung hindi ako bumitaw noon, kung hindi ko siya iniwalayan, baka hindi niya napasok yun. Siguro buhay pa siya, mabubuhay pa siya kasama namin. Basta ano ko lang, Chito, mahal na mahal kita. Alam mo yan, alam mo yan. Nag-prayer vigil naman ang grupong Migrante International sa tapat ng bahay ng pamilya Credo bilang suporta. Sa ngayon kasi pagdarasal na lang daw yata ang kanilang maaasahan. Sana nga hindi dapat umaabot sa ganito kung ang ating gobyerno ay maagap ang tugon sa ganitong mga problema. Nasaan ang tulong ng ating gobyerno? Yun din ang tanong ng migrante, nasaan ang tulong ng gobyerno sa araw pa lamang ng kanilang pagkaka-aresto? Dumaan din si Bacoor City Representative Lani Mercado Revilla para kausapin ng pamilya Credo. Nais daw kasi ng pamilya na humingi ng legal assistance para sampahan ng kaso ang umano'y illegal recruiter na si Presi Evangelista. They have plans of pushing a lawsuit against dun sa recruiter. Tingnan natin how will it transpire. Kung kailangan ng abogado, i-assist natin sila. Ang nakikita nyo ngayon, Igan, ang mga membro ng Migrante International na dito na nagpalipas ng gabi para daw magbigay suporta sa pamilya Credo. Mamayang alas 9 ng umaga, magtitirik daw muli sila ng kandila at mag-prayer vigil muli para daw sa kaligtasan ng mga OFW kabilang na si Ramon Credo. At yan ang pinakamainit na balita mula dito sa Bacoor, Cavite. Balik sa inyo, Igan. Maraming salamat, James Velasquez. Nagulat po live mula sa Bacoor, Cavite. Umapela naman ang pamilya ni Elizabeth Batain sa publiko at sa media na unawain sila sa gitna ng kinakaharap nilang pagsubok. Ayon sa kapatid ni Elizabeth na si Angel, umaasa silang rerespetuhin ng media ang kanilang pakiusap na huwag silang pilitin para sa media interview. Kailangan daw magpakatatag ang kanilang pamilya at ituon ang kanilang atensyon sa poong may kapal. Nananalig daw ang pamilya Batain na hindi matutuloy ang bitay. Kasabay nito ang kanilang panawagan sa media na ibalita na lang sa publiko ang modus ng mga international drug syndicate na dahilan kung bakit nagdurusa ang mga drug courier. Misa para sa 3 Pilipinong nasa death row sa China, pinangunahan ng CBCP. At panawagan ng Simbahang Katoliko, ituloy daw ang panalangin hanggang sa tahanan. Darito ang report ni Rafi Tima. Mula Sampaloc, Maynila, nagsadya pa sa espesyal na padasal at misa ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa ermita ang mga kapitbahay ni Jason Ordinario, kapatid ni Sally Ordinario Villanueva. Pagsuporta raw ito kay Jason na hanggang ngayon ay nakikiusap sa kanilang huwag tumigil sa pagdarasal para kay Sally. Talagang malaki ang pag-asa, dala-dala nilang pag-asa na talagang hindi matutuloy ang pag-ano sa kanila, pagbitay. Ito rin ang hiling ni Father Edwin Coros sa mga dumalo sa misa. Ang mga panalangin, ituloy raw hanggang sa kanilang mga tahanan. Hindi raw kasi matatawaran ng kapangyarihan ng sama-samang panalangin. Nagpadala na rin sa China ang simbahan ng mga taong aagapay sa pamilya ng mga bibitayin. Itong accompany ang
ang pamilya at ang pagdalaw mismo doon sa ating kababayan na nakakulong. May kasama po ba pare pagdalaw nila or kasama yun sa sensitive? Yes, rest assured na ginagawa na natin yan. Yun na nga sabi natin, hindi natin maidetalya. Ang naghihintay ng sentensya kina Sally Ordinario Villanueva, Ramon Credo at Elizabeth Batain, sana raw magsilbing aral sa mga Pilipinong nakikipagsapalaran sa ibang bansa para maitaguyod ang kanilang pamilya. Kung hindi na-address mismo yung basic problem ng kakulangan ng pinagkakitaan ng kabuhayan, yun ang ating pinakamalaga na dapat i-address. Hanggang hindi yun natutugunan, ay itong yung nangyayari, pabalik-balik po itong mangyayari. Para sa unang balita, Rafi Tima reporting. Mga Pilipino sa Hong Kong nagsagawa rin ng vigil para sa 3 Pilipino na nakatakdang bitayin sa China ngayong araw. Pinangunahan ng Migrant Workers Association ng Hong Kong Vigil. Sama-sama silang nagdasal kasama ang mga lider ng simbahan sa Hong Kong para maisalba sina Sally Villanueva, Ramon Credo at Elizabeth Batain sa kamatayan. Bagamat matigas ang posisyon ng gobyerno ng China, hindi pa rin daw sila nawawala ng pag-asa na mababago pa rin ang desisyon nito. Sa ibang balita, pinawi ng pag-asa ang pangamba ng ilan nating kababayan na mahilig mag-beach sa gitna ng radiation scare. Ayon sa pag-asa, ligtas pa ring maligo sa dagat sa Pilipinas. Narito ang report ni Marisol Abduraman. Excited na sa summer ang beach-loving Marasigan family. Ngayong taon nga, ready na raw silang dumayo sa isang baybayin sa Samar. Pero ang pinakahihintay na bakasyon, hindi raw matutuloy. May fear din ako sa ganun. Kahit anong hilig namin maligo, yung radiation kasi. Ang tinutukoy nila, ang radiation scare bunso ng napinsalang Daiichi Nuclear Power Plant ng Fukushima, Japan. Pero mabilis na pagpapanatag ng pag-asa sa publiko, ligtas pa rin maligo sa mga dagat ng Pilipinas. Kahit kasi parehong nasa tabi ng karagatang Pasipiko ang Pilipinas at Japan, palayo naman daw sa ating bansa ang agos ng tubig o ocean current mula roon. Kaya di aabot dito ang radiation sa tubig. Bukod pa dito ang milya-milyang lawak ng karagatan. Masyadong napakalaki ng karagatan para magkaroon, maraming may kakaroon siya ng dispersion, magkakaroon siya ng turbulence dahil mas active ang dagat. Pero ang radiation sa hangin mula Japan nakarating na raw sa bansa ayon sa Philippine Nuclear Research Institute o PNRI. Gayunman, hindi pa rin daw dapat mag-alala dahil mababa ang level nito kaya walang panganib sa kalusugan. Bagamat pabago-bagong radioactive substance na naitatala ng PNRI simula ng ma-detect ito noong Biyernes, nananatili pa rin daw na mababa ang level nito kaya wala raw dapat ikatakot. From our calculations ay hindi pa rin significant yung effect sa atin. The levels of radioactivity being released from the plant seems to be going down. At kung ang hangin nga di dapat pangambahan, lalo naman daw ang ulan. Una, walang acid rain sa bansa ayon sa pag-asa. At pangalawa, kung magka-acid rain man dito, wag daw ito isisi sa radiation kundi sa polusyon sa hangin na tayo rin ang may gawa. Nitrous oxide po yun. Binubuga ng ating pollution, yung binubuga ng ating mga sasakyan. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting. Justice Secretary Laila De Lima hinamon si Senador Panfilo Lacson na pangalanan ang tinutukoy nitong mastermind sa pagpatay sa PR man na si Bubi Dacer at driver na si Manuel Corbito. Nagtataka naman si Senador Lacson kung bakit mainit daw sa kanya si Secretary De Lima. Narito ang report ni Chino Gaston. Pag sinabi ko sa inyo kung sino yung mastermind na alam ko at hindi ko naman masusugan yun ng karampatang ebidensya para mapatunayan talaga yung sabi ko totoo, chismis din yun. Please tell us, and I'm challenging him, tell us and we will pursue it. I will pursue it vigorously. Whatever is that lead is. Basta sabihin niya. Diretsa ng hamon ni Justice Secretary Laila De Lima kay Senador Panfilo Lacson. Pangalanan niya kung sino ang sinasabing mastermind at DOJ raw mismo ang tutulong para